Hey guys, today I'm gonna show you how I was able to install a fully functional paddle shifters for my 2025 Toyota Hilux Conquest. I actually bought these accessories. This is a used steering bracket na nakita ko online. Before I can install this, kailangan ko rin siyang buksan. So this is a great opportunity for me to show you how I was able to do it. Plug and play, no splicing, no complicated wirings, and of course, fully functional. So in this installation, we're gonna be needing these basic tools and also have the scanner here just in case magkaroon tayo ng error sa function ng airbag or whatsoever, and this basic scanner too. So before na tayo magsimula, tanggalin muna natin yung battery para ma-deactivate muna yung electronics ng sasakyan. At the same time, para ma-disable din yung airbag system niya. So let's get started. Kailangan mo lang ng 10mm na socket. So, na-remove natin yung positive terminal ng battery. Or we can remove the steering wheel. Tatanggalin natin itong plastic bracket na to. Pwede naman siya sundutin dito. There we go. So, that's one. So, you actually have to remove dito ring side ng may cruise control. There we go. So, in this side, kailangan natin siyang itulak itong spring ng airbag para mag-pop out siya dito. So, gamit itong dulo ng screwdriver siya na kinakabitan ng socket. So, i-push natin siya. Yep. So, once we push that, nakikita mo, pa-pop out yung airbag. Ito naman sa may side ng may cruise control. Ito, pupush din natin itong spring na to or lock ng airbag. There we go. So, para matanggal siya. So, two sides na natanggal natin. This side here, and yung side dito. And lastly, meron pa siyang lock dito, which is here. I don't know if you can see that on the camera. This one. Kailangan natin i-push. There we go. Once the airbag popped out here, natanggalan natin yung mga locks niya. So, kunin natin yung airbag dito. And you will see two wires. So this wire is for the ground and this one is for the airbag itself. So for the ground wire, tanggalin muna natin siya. So ipipinch mo lang tong dulo, yung clip niya. And then, here we go. And then for the airbag system itself, kailangan natin iangat tong yellow na to. And so there. So inangatan natin siya gamit yung kuko natin. Pataas. And then, butin natin yung airbag. Here we go. Ito na yung airbag natin. So, tinanggal natin yung wire kanina. So, itong negative wire and the wire from the airbag. And kapag bumili ka ng Hilux Conquest na 4x4 V, 4x2 V, or basta siguro V variant, nakaabang na tong harness na to para sa surprise paddle shifters. Alright? So, ito yung tatlong wire na matatagpuan mo sa clock spring niya. It simply means, pag bumili ka ng V variant, may nakabang na harness sa paddle shifter, plug and play, no splicing, direct install, at wala kang gagawin na complicated na fuse stop or whatever. And this one is from the cruise control naman. Alright. So, ngayon, itong 19mm nut na ito, kailangan natin siyang tanggalin. But before we remove that, kailangan natin ng masking tape. Kasi para ma-prevent natin yung pag-ikot ng clock spring ng ilang turns, para hindi natin i-recalibrate yung steering wheel natin pag tinanggal natin itong nut na ito. So 19mm here. And pwede mo siyang i-grip yung tuhod mo dito. Whatever works. There we go. So, make sure na naka-center lang yung ating steering wheel. And once matanggal mo na siya sa lock, kahit naman kamayin mo na lang siya. And lagyan natin sa isang tabi. So, ngayon, para matanggal natin yung steering wheel, itap lang natin siya ng pagganito. Here. Also, shake natin yung steering wheel pagganito. And be careful na hatakin siya bigla-bigla. There. So, inangat lang natin siya ng konti.
This time, lagyan natin ng masking tape tong clock spring sa likod para hindi gumalaw. So yung other side naman, daan natin sa ilalim. Just like that. And then, yan. Safe na tayo dyan. Alright? Kailangan din pala natin to tanggalin, itong clip na to. Nakakabit na siya sa clock spring para sa volume control. Naman na to, itong sa blue harness naman para sa adaptive cruise control, ito, lane departure. So, tanggalin natin itong clip na to. Basic lang naman yan. So, there we go. And since nakasecure na yung clock spring natin, dahan-dahan natin siyang hugutin. So, may iwan lang sa clock spring ay itong airbag wire. So, ito na siya guys. Natanggalan natin yung steering wheel. Again, nakasecure na yung ating clock spring. Para kapag binalik natin siya mamaya, naka-center siya and calibrated pa rin dito sa ating steering wheel. Now na naka-remove na ito, papakita ko sa inyo kung paano ko kinabit tong assembly sa likod. And at the same time, i-install din natin tong GRU bracket na nabili natin online. Tanggalin to first. Itong weights ng steering wheel. So tatanggalin natin to. So you'll be needing some Phillips screws. Tabi lang natin. And then, this one. Yung para sa may controls naman. Sa audio. Yan, of course, yung isang side naman. And you also have to transfer, or actually tanggalin tong sa cruise control. There we go. Install. If you want to install this cruise control sa yung standard Hilux, pwede naman. Same steps susundan mo. Kailangan mo lang siyang ikabit itong harness na to doon sa may clock spring na pinakita natin kanina. So tabi mo natin ito dito. Sa kabilang side naman, meron din tayo natanggalin na screw sa likod. So magkabila, isa dito at saka isa dito. Then, tanggalin na natin tong control sa harap. There we go. And papalitan natin tong U-bracket. Gagawin natin GR. So, tabi muna natin saglit. So, ngayon nabaklas na natin. Ito yung assembly niya. And also, meron din siyang Phillips screws again na kailangan natin tanggalin. There we go. So, ito yung stock na backplate ng steering wheel natin. And ito naman yung kinabit natin na may paddle shifter na galing sa Toyota Fortuner. So, hindi lang siya kinakabit na individually, but you have to take out yung buong assembly ng paddle shifters. So, totally naka-dismantle yung steering natin. And ibalik naman natin siya sa dati niyang forma with this GRU bracket. So, first step, ito muna ang paddle shift assembly. Alright? So, isa-sentro natin siya dito. So, 1, 2, 3, 4. Meron siyang bracket dito. Again, yung plastic kanina. So, once naka-center yan, magkiklik tong may, this one, tong may green dito. Kiklik yan dyan. At the same time, sa kabila. Like that. And this one. Anyway, hindi siya nag-click kasi medyo kalbo na yung ano niya. And, of course, dito sa side naman na to, yung plastic naman, naka-hook lang naman siya. So, there. Alright? So, makukuha mo yung ganyang forma na agad. So, next step will be the screws for the paddle shift. And then, the other one. Okay. So, ito namang controls. But again, we will replace it with the GR. So, tingnan natin yung likod. Parehas naman. So, let's take this away for a while. So, yan, parehas naman siya.
And kailangan ko lang i-unscrew ito and transfer the controls here and also here. There we go. So matatanggal na siya ang ganyan. To check. There we go. So tatabi ko na lang muna to. Ito yung original sa Conquest. So kabit natin sa GR. So ito na yung look niya pag nakaharap. And then ibalik na natin siya sa steering assembly. There we go. So medyo mag-click lang siya. That confirms yung kabit mo. Same. Sa camera. Just like that. Okay. So hindi pala siya mag-click. Magsisnap pala siya. Anyway, and also this one. There we go. So ngayon lapat na siya. Okay. So meron tong screws dito. Dalawa. Alright. Next, we're gonna install the cruise control. Anyway. So, lusot lang natin siya dito, galing sa loob. And merong parang pang-align na bakal dito. So, kailangan siya nakatapat dyan. And then, have to secure it na. Next one is yung weights. Alright. So, tanggalin lang natin itong wire dito. Here we go. Of course, balik lang natin. Now, tapos na tayo. Pwede na tayo bumalik sa sasakyan. So, ngayon, nasa sasakyan na ulit tayo. And ibalik na natin siya. And this time, gawin natin yung step backwards naman. So, pasok natin itong airbag wire. And make sure naka-straight yung steering wheel. Okay. And make sure nakalapat na siya. Ilagay lang natin tong nut dito. Para in case hindi siya gumalaw. Okay, so sinicure lang muna natin siya na itong nut. Pero hindi pa siya maigpit. Alright? So, balik lang natin tong harness ng controls dito sa ating clock spring. And you should hear a click. Para tama yung engagement niya. So, here we go. For the cruise control, same lang yan. Kakabit mo ulit sa assembly ng clock spring. And then, ito yung sa Fortuner na paddle shift, kakabit natin siya dito sa harness ng paddle shifters, of course. So, ikpitan na natin siya. Alright, okay na yan. Don't overdo it kasi baka ma-strip yung thread niya, malaking problema pa yan. And of course, gastos. So, ngayon, babalikan natin yung airbag. Kabit mo natin negative. There we go. So, secure na siya. And the airbag line. So, kailangan mo na siya i-drop dito. Yung orange muna na part. Snap mo siyang ganyan. Once na makarinig ka ng snap, you need to push in this yellow tab. There. Alright. So, para ibalik yung airbag, ipupush lang natin siya. 1, 2, 3. So, secure na siya. So, right now, tatanggalin naman natin to tape na sinecure natin, pinang-secure natin ng lock spring. Okay. So, ito na yung final look niya, guys. And, kapitan natin yung battery. And let's see if magkakaroon tayo ng error. Start na natin sa sasakyan. Let's see if may error tayo makikita. Especially the airbag so far. Alright, wala. So that's a good sign. So lahat naman gumagana. And i-scan lang natin siya para makita talaga natin kung nagkaroon ba ng error yung sasakyan dahil sa installation na ginawa natin. Check natin health report. 20 systems found but 0 error. So as you can see. So wala tayong ki-clear na DTC. Which means, okay yung install natin ng paddle shifters. And at the same time, nabalik natin siya ng sa tama. So, testingin natin ngayon yung paddle shifters. Kung gumagana ba siya. So, kahit naka-drive lang siya, pwede ka mag-select ng gears according to the situation.
so far, okay naman yung installation na ginawa natin. If you like this video, please consider subscribing sa aking maliit na channel. And marami pa tayong videos na tungkol dito sa ating Hilux project. And soon, mag-i-install tayo ng pinakamalaking gulong with no lift. I'll update you guys with sa gagawin ko sa Hilux na to. So, thank you so much.